hapon po o gabi sa bawat isa. Gandang gabi po. Ayan po, at itong mga nakaraang linggo po ay binalikan natin yung ating mga natutunan doon sa camping. At may mga testimonies din po kung paano sila nakarating doon sa camping. At ang Panginoon po ay tunay na tumilos sa bawat isa sa atin nung nasa camping po tayo. At ibalikan po natin ulit yung ating theme. Ang sabi niya po, 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect completely, outfitted, fully furnished, decked out, and equipped unto all your works. Ang sabi po dito ni Pablo, it can make the man of God complete and equipped for every good. Magagawa ng anak ng Diyos na buuin at kumpletohin at magbigay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawa. At isa sa pinag-aralan po natin ay kung paano humingi ng pera sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung matatandaan po natin, isa sa tinuro ng ating pastor ay mas madali ang humingi ng kagalingan o i-accept ang kagalingan kaysa humingi ng pera. Kasi sa pera po ay maraming hadlang. Amen po. Kaya ang kailangan po natin ay yung timing po na pinag-aralan natin ang about faith o pananampalataya. Kasi sa panahong ito po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Sa dinami-dami po ng mga hinaharap natin, po ng mga problema. Dito po sa mundo, nakikita po natin kung ano yung mga problema natin. At kailangan ng isang mananampalataya ay nagle-level up ang kanyang pananampalataya o kanyang faith. Ang faith po ay pinagmumulan ng prosperity. Agree po ba tayo doon? Ang faith po ay siyang pinagmumulan ng ating kagalingan. Ang paghingi ng pinansyal ay mas mahirap. Amen po? Pag faith, ang kailangan dito is more prayer, nakatutok ka sa prayer. Ang healing po, mahirap din, pero katulad po ng sinabi ko, ang pera kasi, ano yan po hahanap buhayin mo Pag pinag-pray mo, minsan dadating yan, minsan hindi. Ibibigay at pasasaganahin ka dahil sa faith mo. Dahil sa pananampalataya mo, sasagana ka para magamit sa pagkakawang gawa. Pero alam niyo po ba na ang faith po sa pananampalataya sa pera ay minsan nakaka-frustrate. Kasi minsan nag-i-expect ka, alam mo na nandyan na, pero minsan may bubulong sa'yo. Sabihin, wala pa yan. Kaya kailangan matutukan po natin ang ating faith sa pamamagitan ng prayer. Kasi ang prayer ang siyang tataas ng iyong paniniwala na makukuha mo ang financial na yan. Paano po? Unang-una po na nabanggit doon ng ating pastor, number 1, alam mo yung puso mo. Yung mapagpatawad na puso, sabi niya, para makapasok yung blessing. At kailangan mag-expect ka na. I-claim mo na dapat alam mong mangyayari at ito ay makukuha mo. Ang faith po, alam po natin sa Hebrew chapter 11 verse 1, it is a substance of things, sabi niya, na hindi mo pa nakikita. Ni even anino niya dun sa pinag-faith mo, pinapanapalatayaan mo ay hindi po man nakikita. Pero kailangan inaantay mo na ito, kino-confess mo na ito, kini-claim mo na ito. Alam niyo po, pagdating sa financial, diyan po minsan, sorry po, pero medyo mahina po. Amen, ang mga Kristiyano. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano minsan, iniisip nila, to see is to believe. Hindi po. Hindi po. Amen po. Kasi ang sabi ng Diyos, maniwala ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Alam nyo, sa akin po, personally, may mga time na kung titignan ko yung bulsa ko, wala Pero kailangan kong manampalataya. Sa araw mamaya, andyan na Panginoon. Andyan na. Mahirap pong gawin yon. Mahirap kung hindi ka nagpipray.
Pero pag nagpipray ka, alam mo sa sarili mo, kasi sa Diyos ka nakikipag-usap, hindi sa tao. Yes, mahirap po. Pero kasi nga, ito ay dapat po natin gawin. I-action po ang faith. Ang faith po ay sabi natin is hearing and hearing. Cometh from hearing and hearing. Amen po. Pero ina-action po yun. Ina-apply. Supplication. Ang faith po ay, ito ay kagalingan. Amen po. Ang kagalingan ay nanggagaling sa paniniwala mo, sa confession ng salita mo. Ang faith po ay prosperity. Amen po. Andun ang prosperity na minsan hindi mo siya makita. Pero, kaya nga po, mananampalataya ka eh. Amen po. Kasi alam mo na mangyayari. The just shall live by faith. Ang matuwid, amen po, ay nabubuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya mo, minsan hindi mo na maramdaman. Amen. Minsan hindi mo kaya, Lord. Pero nagpipray ka. Everyday ka nagpipray. Bumabaksak ka sa pananampalataya mo. Minsan doon ka na lang kumakapit para makuha mo yung mga pangako ng Diyos sa atin. Sa financial po natin, mahirap kasi hadlangan ka, lalo na ng mga unbelievers. Kaya kailangan ayusin natin ang ating prayer, ayusin natin ang pagbibigay po natin. Yun po ang importante, ang maayos at masunod mo ang pagiging Kristiyano mo. Dapat maayos ang prayer life mo. Remember po ba yan? Sinabi yan po ng ating pastor. Dapat maayos ang tithing mo. Dapat maayos ang partnership mo. At ang isa po, dapat maayos ang attitude mo. Sa Luke chapter 6 verse 38, ano po sabi niya? Ang magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Din hustong takal, siksik, liklik at umaapaw pa ang ibibigay ko sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kung ano ang ibinigay mo, yun din po ang ibibigay ng Diyos. Minsan nga higit pa eh, pero hindi natin ito na-appreciate. Ang faith ay yung mga bagay na hindi po ba nakikita, pero alam mong mangyayari. Mga bagay na hindi mo pa nararamdaman. Amen? Pag may nararamdaman ka sa iyong sarili, pero alam mo na ikaw ay magaling na. Mga bagay na sitwasyon na alam mong hirap ka, pero dahil naniniwala ka sa salita ng Diyos, sa pananampalataya mo, mangyayari yun. Alam niyo po, madami na katanungan ako doon sa camping. Alam niyo, hindi lang po sa mga baguhan ng camping, lalo na po sa mga matatagal. Bakit po? Kasi minsan ang matatagal, yun ang hirap. Amen po. Bakit? Kasi akala alam eh, pero hindi po. Ang matatagal, ang kailangang laging nasa camping, laging nasa presensya ng Diyos. Kasi yan ay binabato ng kaaway. Amen po. So, praise the Lord kasi na-renew yung faith natin, na-renew yung prayer natin. Amen po. Yung sa magazine, na-renew na sana mag-travel ulit tayo. Yung mga nagagawa ng travel, hindi lang nagtatang sa uupo ka lang. Pag nag-iisa ka, walang nakakaalam kahit sino. Kahit kumulong ka doon sa prayer place mo, i-travel mo ang lahat ng laman ng puso mo. Amen po. Para ano po yung travel? Ang dami po niyan. Parang 49, no higit pa. May maborn again, mabago ang sitwasyon. Amen po. Marami po yan. Kaya pag-aralan po natin ulit pa. Pwede pong basahin natin ulit para mas lalong tumaas ang ating pananampalataya. Amen po. Yun lamang po at ito po si Pastor Eddie. Amen. Praise the Lord po. Magandang gabi nga po ulit. At ito po, nagbabalik po tayo sa ating pong natutunan sa camp. Ano po, at tunay nga po na bago pa lang tayo pumunta sa camp ay marami po tayong mga naranasan. Ano po, kung paano natin ipaglaban ang pagpunta po sa camp. At tulad nga po ng ating mga inaasam na pinaglalaban natin kasi alam po natin na marami tayong matututunan at marami po tayong makukuha at yung anointing
ay tunay nga po na mai-experience po natin. At yung nga po, itinuro po sa atin sa camp ang different kinds of prayer. At may iba-ibang klase ng panalangin. At hindi natin ito pwedeng pagsama-samahin. Kaya nga sabi niya dun sa ating teksto po na binigay sa atin sa team natin, ay kailangan equip ka. Kailangan alam mo, may level ka, naka-level ka, alam mo ang salita ng Diyos. At tunay nga na sinabi po dun sa iba't ibang klase ng panalangin, ay binigyan ng diin ay ang panalangin ng pananampalataya. At tunay nga na ang pananampalataya po natin ay hindi naman po talaga natin kailangan ng pera, sabi ng ating senior pastor sa ating natutunan. Ang kailangan natin ay yung pananampalataya mo. At yung pong ating, ang gagawin po natin ay ang gagawin ng Diyos sa atin na pwede niyang ibigay sa atin ay yung pong pinaniniwalaan mo sa kanyang salita. Ano po? At yung panalangin po ng pananampalataya ay wala po dapat doubt at wala rin hindi ginagamitan ng salitang kung kalooban mo. Ang prayer of faith po ay sigurado ka na katulad ng sinasabi sa Hebrews 11:1. Ano po? Na sure ka na ibibigay, nandoon yung future. Hindi mo na darating ang tunay na faith. Ang unang darating sa iyo ay yung pag-asa. Yung future natin na alam mong ang future mo ay yung rapture. Yes, naniniwala ka doon. Dahil katulad nga ng sabi ng ating senior pastor, ano po, ang ibibigay ng Diyos sa iyo ay yung pinaniniwalaan mo. At hindi ka po pwedeng gumamit ng kung kalooban mo. Sa panalangin ay ng panalangin pananampalataya o prayer of faith ay hindi po pwedeng gagamitan ng kung. Kailangan yun 100% alam mo at naniniwala ka at nananampalataya ka doon sa kanyang salita. At tulad nga po ng ibang mga panalangin ay ginagamitan ng kung kalooban mo. Ito yung prayer of consecration. Na katulad ng ginawang panalangin ng ating Panginoon doon sa prayer of Gethsemane. Sabi niya, hindi ito ang kalooban ko, Panginoon. Ayaw niyang mangyari yun. Pero ang kalooban mo, ang siyang mangyari, ang siyang maganap. Ngunit alam niyo po ba na binigyan ng diin ng ating senior pastor ang panalangin ng pananampalataya? Kasi alam ng Diyos na ang kailangan natin ay yung paniniwala natin. At tunay nga sabi niya, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Unang-una, na tulad na sinabi ko kanina sa inyo, ay wala yung pananampalataya mo kung hindi ka meron kang pag-asa na mangyayari. Nandoon yung substance na sinasabi ko dito. Nandoon yung pananalig, nagtitiwala ka. Nandoon yung pagtitiwala mo sa kanyang salita. At alam niyo po ba kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon? At kung bakit dadaan ang prayer of faith na yan? Kasi po dahil sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ang sabi po niya doon, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Bakit po? Hindi lang para sa atin, kundi ang sabi niya dito, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ang naisip po ng Diyos ay pagpalain niya ang kanyang mga anak nang higit pa dun sa mga bagay na iniisip natin upang tayo naman po ay maging daluyan ng pagpapala ng ating pananampalataya upang magamit po natin, amen po, sa pagkagawang gawa. Napakaganda po ng nangyari sa atin sa camp na ibinigay diniin ang patungkol sa pananampalataya. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-excuse na hindi natin makuha yung pangangailangan natin. Kasi po ang salita ng Diyos ay buhay. At kung saan ka naniniwala sa salita ng Panginoon, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. At ganun pa man po sa ating patuloy na pananalangin, sa iba't ibang klase ng panalangin na itinuro sa atin. Katulad po ng prayer of consecration, nawa ang mangyari sa buhay natin ay ang kalooban
ng Diyos at hindi ang ating kalooban. At ang pananalangin ng pananampalataya upang pagkaloob sa atin ang kaginhawaan that we are fully complete, fully furnished. Amen po. At ando doon po yung fully equipped po tayo. Amen po. And equipped po tayo ay sa magitan po ng pananalig natin, pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya po, iisa-isahin po natin dito sa prayer po yung different kinds of prayer. Prayer of faith, huwag mong gamitan ng kung. Be sure na ito ang kalooban ng Diyos. Prayer of consecration, meron pong kalooban mo. Kung kalooban mo. Kung saan ka pupuntang lugar, kung magpaplano ka sa buhay mo, kung ikaw ay mag-aaral, kung magbi-business ka, kung magtatrabaho ka, kung a-abroad ka, kailangan kung kalooban mo, Panginoon. I-ask po natin ang Lord kung ito ang kalooban niya. So yan lamang po ang prayer ng panalangin sa pananampalataya at prayer of consecration. Ang may share ko sa iyo na ating natutunan sa kampo na ating binabalikan ngayon at inaalala. Ngayon po ay patuloy tayo na manalangin at magpuri sama-sama dito sa Rema. Samahan niyo po kami. Tayo po'y magpuri sa Panginoon, lumalapit. Hallelujah. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan,
iyong kadakilaan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo pong tinuturuan ng iyong mga anak. Maraming salamat dahil patuloy niyo pong kinakatagpo ang iyong mga anak. Dahil, Panginoon, hindi po namin magagawa, makakaya, maiisip, Panginoon, ang mga dapat, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa sa amin at sa aming mga lakarin. Kung hindi niyo po kami pangungunahan sa magitan po ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Maraming salamat po. At ngayon po'y sama-sama kami na dumudulog sa iyo, tinataas ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po dahil ang aming gobyerno ay patuloy na tinataas namin sa iyo. Maraming salamat dahil patuloy niyo, Panginoon, binibigyan kami ng pagkakataon, Panginoon, na sama-samang maipanalangin, Panginoon, ang aming gobyerno sa pamumuno ng aming Presidente Marcos, O Diyos, at ang kanyang, Panginoon, pinamumunuan, Panginoon, hanggang sa pinakamababang katungkulan, O Diyos. Lord, maraming salamat po pa dahil ikaw ang siyang nagtuturo, O Diyos, sa amin. Dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, na mabigyan, Panginoon, ng mas maayos, Panginoon, na pagpapalakad, O Diyos. At hayaan niyo, Panginoon, na patuloy na manguna, Panginoon, O Diyos, ang iyong salita na siyang makapagbigay sa kanila ng pagtuturo, Panginoon, O God, ng mga dapat nilang didesisyonin sa bansang Pilipinas, O Lord. Gawin, Panginoon, ang mga anak mo ay patuloy na dinudulog sila sa iyo, Panginoon, tinataas. At hayaan niyo gamitin namin ang iyong binigay na kapangyarihan sa amin na anuman ang wasakin namin dito sa lupa, talian, ay wawasakin, tatalian mo sa kalangitan, at anumang aming pakawalan dito sa lupa at sa kalangitan, Panginoon, ay hallelujah, pakakawalan mo rin, O Diyos. Pinawasak namin anumang gawaan mo sa tanas, sa bansang Pilipinas, false religion, false faith, kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. Sa pangalan katigasan ng puso ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan sa Panginoon ng shame and repentance, God, sa pangalan ni Jesus, ang asa ng salvation, Panginoon. O patuloy na muna, Panginoon, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang mga kaluluwang wala pa sa iyo, Panginoon, O Diyos, na magkaroon na mas malalim, Panginoon, na tamang relasyon sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At binawasak din namin ang poverty sa lugar ng bansang Pilipinas, kawalan, kasalatan, kagigitan, sa pangalan ni Jesus, ang pagtaas ng mga presyo, sa pangalan ng mga bilihin na binawasak namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At patuloy na pinakakawalan ng prosperity, kaginhawaan, kaluwagan, Panginoon, hallelujah, kaayusan, Panginoon, at ang pagbaba, Panginoon, ng mga bilihin, Panginoon, alam mo mga pangangailangan, O Diyos, ng mga tao, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, tinataas po namin ito, O Diyos, at binawasak din namin ang mga illegal gambling, addiction, sa pangalan ni Jesus, droga, alak, sugal, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng Panginoon, O Diyos, sa iyo, tunay na paghanap sa iyong mukha, Panginoon, O Diyos, hallelujah, O Diyos, sa buhay ng mga tao, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Lord, hallelujah, winawasak din namin ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Any kind of viruses in Jesus' name ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Pinapalayas namin sa lugar ng Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Patuloy na pinakakawalan, Panginoon, ng pag-iingat, protection, kagalingan, Panginoon, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, O God. At anuman trahedya na binabalak mo, kaguluhan, sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas, hallelujah, Jesus, binawasak namin. Sa pangalan ni Jesus, sa mga bagyo, sa pangalan ni Jesus, ay binawasak namin. Makakasira, disaster, sa pangalan ni Jesus, makakasira sa bansang Pilipinas, ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami ng protection mo, Panginoon, in covering yung body, God, with the precious blood of your Son, Jesus Christ, sa lugar ng Pilipinas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Pangunahan niyo, O God, at hayaan niyo, Panginoon, si Jesus ang manguna sa bansang ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin ang mga nagbibigay ng mensahe sa iyo, Panginoon, sa Rema Evangelistic Church International, Lord God. Salamat sa mga kapastoran namin na patuloy na nagbibigay ng encouragement, O Lord God. Lord, na nanggagaling sa iyong mga salita, Panginoon. Bless niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po, Father God, at gayon din ang kanilang ministeryo at pamilya, Panginoon, na sasakupan, O Diyos. Salamat po sa mga mensaheng ibinibigay nila, nakaka-encourage, nakaka-equip sa bawat isa sa amin, O God.
Bless niyo po, Panginoon, ang everyday Bible study po namin dito sa Rema, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At ganoon din po, Father God, Lord, ang mga kapatiran namin, mga nasa abroad, Panginoon, o Diyos, patuloy niyo rin po silang ingatan, o God, ang kanilang iniwanan ng pamilya dito sa lugar ng Pilipinas, o God, ay patuloy niyo pong ingatan at habang sila nandoon, Panginoon, they are your ambassador, O Jesus Christ, na hatid ang iyong dakilang sa pangalan, Panginoon, spread ang iyong salita, O Diyos, sa pangalan po ng anak mo sa Jesus, ingatan niyo po sila doon, Ama, sa pangalan ni Jesus, at gayon din po, O Diyos, tinataas din po namin mga under construction, O Lord God, na mga, O God, hallelujah, na mga simbahan, na tunay nga, Panginoon, na pinapaabot niyo po sa amin, O God, salamat po sa wisdom, salamat po, Panginoon, sa revelation knowledge, so Lord God, hallelujah, at salamat din po, Panginoon, sa iyong mga, Panginoon, guidance of your Holy Spirit, Panginoon, na maabot namin, O God, hallelujah, vision na yan, 1,000 churches, O God, salamat po sa mga under construction na simbahan na yan, turo niyo po sa amin yan, O God, sa pangalan ni Jesus, at gayon din po, Panginoon, O God, ang mga prayer request ng bawat isa, Panginoon, na hawak-hawak nila ngayon, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, mga nakasulat sa papel, o babanggitin ng kanilang mga bibig, ang mga prayer request na yan ngayon pa lang, Panginoon, dalangin namin sa iyo, tinataas namin sa iyo, Panginoon, hallelujah, dalangin po, panalangin na yan, O Diyos, na tunay nga, natanggap mo na, natanggap na namin, O God, at gayon din, Panginoon, ang panalangin namin na sama-sama sa aming pong Senior Pastor Boy, O God, Lord, thank you, Lord, sa patuloy na kalusugan na binibigay niyo sa kanila as prayer request ng buong Rema, Panginoon, complete healing, O God, salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng anak mo sa Jesus, Amen. Hallelujah, Lord, Panginoon, salamat sa gabi ito. Yes, Lord. Patuloy, O God, na papasalamat kami sa lahat ng aming natutunan, O God. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, Senior Pastor, salamat sa malakas na pangangatawan niya, Panginoon. Bigyan mo sa kanya, Panginoon, yung lakas na nagagaling sa iyo at wisdom and knowledge, Lord, dito sa ministeryong pinagkatiwala mo sa kanya. Ingatan mo siya, Panginoon, sa araw-araw. Pero din po kanyang mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy na ingatan mo, O God, ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, kanyang mga kapatid, Panginoon, saan man sila kumaroon, Panginoon, na pag-iingat nagmumula sa iyo, O God. Tinatas ko rin po, Panginoon, O God, ang leadership, O Lord, patuloy na ikaw ang manguna sa mga leaders namin, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Kaya din po, tinatas namin ang burden sa mga ministeryo pinagkatiwala mo sa aming mga leaders. Bigay mo, Panginoon, yung pag-ibig, unite mo ang bawat leaders, O God. Ikaw ang siyang laging mauna sa buhay nila, Panginoon. At ganito din po, tinatas namin ang mga workers, ang mga pastors, ang bawat membro ng aming simbahan, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng lakas, O God, physical, O Lord, at lalo pang tumaas ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Ingatan mo ang mga workers at mga pastors saan man sila maroon, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-ingat. Ikaw ang magbigay ng mga revelations, O God, and burden sa mga kaluluwa, O God, sa bawat nasasakupan ng bawat isa, O God. Ganun din po ang mga miyembro, O God, nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, pinansyal, kagalingan, Panginoon, emotional, Panginoon. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin, O God, na tumingin sa iyong mga pangako, O God, na magtiwala sa iyong mga salita, O Lord. Ganun din po, Lord, ang mga mahal sa buhay na mga iniwan, Panginoon, ang aming mga workers at mga pastors. Ikaw ang siyang umawak, Panginoon, sa buhay ng kanilang mga buong pamilya. At ang mga pangangailangan nila, O God, iyong tugunin. Ganito po, Lord, tinatas po namin ang mga pangangailangan ng aming simbahan, sa mga renta, sa mga work, sa mga allowances, Lord. Patuloy, O God, na ikaw ang magpadala, Panginoon, ng channel of blessing, Panginoon, O God. Ikaw ang magbigay, O God, na yung pananampalataya namin, Panginoon, O God, ay kikilos, Panginoon, na naniniwala kami, O God, sa mga bagay na hindi pa nangyayari, pero ito po ay mangyayari, O God. Salamat din, O Lord, sa mga nagdaan, O God, na activities namin. At ito susunod, Panginoon, mga activities namin ngayong December, Lord. Salamat sa abundant blessing na patuloy mong ibibigay sa bawat isa sa amin.
Salamat, O God, sa marami pang churches na bubuksan, Panginoon, O God, upang ihatid at spread ang iyong salita. At marami pang mga kaluluwa ang makakakilala sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Dalangin namin ito at itinataas namin ito sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y muling magpuri sa Panginoon, biyayang isa pa. Biyaya mo'y sapat sa akin, at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas, at minamahal kita ng lubusan. Hallelujah, Jesus. Biyaya mo'y sapat sa akin, at minamahal kita ng lubusan. Kaya mo'y nais kong mamalas, at minamahal kita ng lubusan. Yes, Lord. At nang ako'y manalig, natutulang magtagumpay, at kung nang hinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, At nang ako'y manalig, natuto nang magtagumpay, at kung nang hinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. at nang ako'y manalig, hallelujah. At nang ako'y manalig, natuto nang magtagumpay, at kung nang hinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natuto nang magtagumpay, at kung nang hinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natuto nang magtagumpay, at kung nang hihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na aming sinusundan at nagiging daan, liwanag sa amin, O Diyos, upang masunod namin,
marating namin, malakaran namin, O Diyos, ang iyong perpektong kalooban, O God. Maraming salamat po, Ama, at ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang kasagutan ng aming mga napanalangin, O God. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po na pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng